po ang gagawin ninyo para sa aming magsasaka, mangingisda at manggagawa sa unang 100 araw kung sakaling malaring kayo na maging presidente at maging vice-presidente? Hindi lang po papalarin, kundi gagawin po natin. Maraming salamat po. Vargas, sister ko sa sorority at inaanak ko sa kasal. Yun ata ang pangalawa o at kung maaari po magsinupo tayo. Hindi po ako ang national anthem. Si Judy ay ako ay naganak sa kasal dito noon. And I think mga 1 or 2 or 3 months after, nag-COVID na, di ba? Kaya isa sa mga huling sorte ko noon dito sa ating minamahal na lalawigan ng Pangasinan. Alam nyo, tuwing tumatakbo ako ng senador, 3 beses na, lagi akong nananalo dito sa Pangasinan. Talagang maraming salamat. Batiin din natin si Councilor Ferrer, Councilor, and Kapitan Gerald, Kapitan. Siyempre, ang kapatid ng ating naging kaibigan ng matalik sa politika, kapartido, nandito si Dr. Penny Robredo Bondo, sister-in-law ni Vice President. Ma'am, alam niyo ba, lagi nabanggit ko kay VP Lenny, bago ho ako naging Sharon yan. Bago ako naging Sharon yan, ako Jessinian. Alam niyo yung Jessinian? Kilala niyo si Jessie Robredo? Dahil sabay kaming nanalo sa 1988 elections, siya bilang mayor, ako bilang youngest city councilor ng Quezon City. Kaya noong pa man, 88, tinitingala na namin si Jessie Robredo dahil talagang mahusay na leader, matino, talagang inuna niya ang mga mahihirap natin mga kababayan. Kaya noong pa man, batang konsel ako, siya ang iniitulo namin, kaya Jessinian ako. Pero, nung after 6 months na si Vice President Lenny ay Vice President na, matapos kong maging Jessinian, naging Sharonia na po. Pero dahil after being a Sharonia, sabi ko, Ma'am, Leninian na rin ako dahil sa sipag ko. So, panda na po ng Vice President Lenny. Of course, ang ating magiging senador na abogado din ng ating mga kababayan kapos at nahihirap at mga sektor, si Sunny Matula. At sa inyong lahat, magandang hapon. Masanto siya Ngaren. Masanto siya Ngaren. At si kayo amin. Hinahanap si Sharon. Nagsusuting ng probinsyano na sa si Aurora. Salamat, Nay. Nasabihin ko kay Sharon, bumabako kayo. Tinatanong, kumusta na daw si Sharon? Kumusta na daw? Sige po. Magsasalita mo na lang. Dapat si Lenny Pangasinan, Eastern Pangasinan for Lenny, Filipino Nurses for Lenny Pangasinan, Kakampits ni Asinggan, kay Lenny tayo mangaldag, Labrador for Lenny Kiko Volunteers, Lawyers for
Pangasinan, LGBTQIA+ for Lenny, Liberal Party Sector Pangasinan, Lingayen for Lenny Kiko, Magdala Pangasinan, Makabayan Pangasinan, Malasigi for Lenny, Manawag for Lenny, Mga Taren for Lenny Kiko, Mapandan for Lenny, Millennials for Lenny, Natividad for Lenny Lopedo, Pangasinan Dentist for Lenny, Pangasinan Doctors for Lenny Lopedo, Pangasinan Farmers Council, Pangasinan for Lenny at sa ating lahat. Kami pa dito, hindi ko mahumabasit lahat. Medyo mahaba-haba. But thank you sa inyong lahat sa pagdalo dito ngayong hapon. Alam niyo, mabigat at matindi ang nakataya sa darating na May 9, 2022 elections. Hindi biro. Lalo na't ang nakita natin dito sa pandemya na libo-libo na ang namamatay, daang libo na ang milyon na ang nagkakasakit, daang libo ang na-hospital, milyon ang nawalan na ng trabaho, at milyon na rin ang ginugutom dahil bagsak ang ating ekonomiya. Talagang mabigat. Pagka mali ang pinili natin sa Mayo 9, kinabukasan ng ating mga anak ang nakataya, kinabukasan ng 100 milyong Pilipino, buhay, anak buhay, trabaho, kita ang nakataya sa May 9, 2022 elections. Kaya napakahalaga. Pag nakita natin nagkamali tayo, saan ka nakakita? COVID dapat ang problema. Pero sa halip na hanapan ng solusyon ng problema, pinagkakitaan ng COVID. Hindi tama. Masama na nga yung hindi nakatanggap-tanggap yung pinagkakitaan ng COVID, ginamit ang pondo para kumita, dinidepensahan pa, pinoprotektahan pa. Ito ba ang nais natin na pamumuno sa ating bansa para sa ating mga anak? Maliwanag hindi. Maliwanag hindi. At alam nyo, sa Mayo 9, lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Dahil sa Mayo 9, sa pamamagitan ng ating pagpasya, tayo ang magsasabi, sino ang dapat umupo o kaya sino ang hindi karapat-dapat umupo sa pinakamatatalas na pwesto sa ating gobyerno. Tayo ang makapangyarihan. Kaya paano natin gagamitin ang kapangyarihan ito? Sa halagang 3,000. Ganun ba ang halaga na kinabukasan nating lahat ng ating mga anak? Kaya napakahalaga. Huwag natin sayangin. At alam ko, sang-ayon kayo, kung track record lang ang pinag-uusapan, sa usapin na inuuna ang mga nasa laylayan. Kung track record lang ng walang bahid ng katiwalian at kurado, at track record na talagang serbisyo publikong hindi lamang tuwing eleksyon, kung hindi bago pa ng eleksyon, umaga, tanghali, hapon, gabi, hating gabi, madaling araw, nagseserbisyo, naghahanap ng solusyon sa problema. Yan si Lenny Robredo. At ang tandem na Robredo Pangilinan, ako'y naniniwala ang karapat-dapat na iluglog sa pinakamatataas na posisyon ng ating pamahalaan. Dahil narin nga ang tapat at totoo, matino at mahusay na panunungkulan na siyang magiging susi para sa mas magandang bukas para sa ating lahat. At kung ako naman ay palarin, gaya ng ginagawa ko na nakaraang mahigit 10 taon na, mahigit 1 dekada na, yung ating advokasya sa pagsasaka at panangisda. Bakit? Dahil sila ang nasa laylayan. Sila ang nakakalimutan na. Kami ni Vice President Lenny, hindi pa politiko, abogado na ng mahihirap.
Siya sa Saligan, isang NGO ng mga abogado na nagbibigay ng libre na legal assistance sa mga nasa marginal sector. Ako naman, ganun din, free legal assistance. May kwento nga ako. Nung nililigawan ko pa si Sharon, dinala ko sa bahay, ipapakilala ko sa aking mga magulang. 1994 yun. Nung pinakilala ko sa tatay ko, alam niyo ba na ang unang tinanong ng tatay ko na Sharon? Sabi niya, Iha, ikaw ba, sigurado ka ba dito sa anak ko? Sabi ko, Panginoon ng Diyos, inawag lang ako ng tatay ko. Sabi ng tatay, sabi ni Sharon, bakit ka mambo dito? Kasi ano mo itong si Kiko? Sabi niya, lahat, abogado nga yan. Pero lahat ng kliyente niya, abonado siya. Hindi siya marunong sumingil, puro libre. Turuan ko. Sabi niya, turuan mo nga na paano siya sumingil o kaya paano naman na makadagdag ng kikitain niya dahil hindi marunong sumingil yan eh. Sabi ni Sharon, ano naman ito? Sabi ni Sharon, alam niyo po dito yung tatay ko po mayor. At malapit din po siya sa mahihirap. Kaya hindi ko problema sa akin yung malalapit sa mahihirap. In fact, mas mapapamahal ka. Yun, sabi ng tatay ko. Pero noon pa man, talagang abogado ng mga manggagawa, ng mga teacher, public school teacher. Kaya kami nagkakasundo palagay ko ni Vice President Lenny. Dahil ganoon din ang aming adhikain. Isa, unahin yung mga kapos. Kaya kung tayo ay palarin, sino ba ang pinakakapos? Magsasaka. Mangingisda. Sila ang nagpapakain sa atin. Hindi lang natin kailangan ng isang beses sa isang araw ang magsasaka at mangingisda. Lalo na dito sa Pangasinan, ang daming magsasaka at mangingisda. Pero bakit kapos pa rin sila? Bakit may hirap pa rin? At bakit baon sa utang? Dahil napabayaan na, hindi binibigyan ng importansya, kinakalimutan, napapakiwanan. Hindi makatarungan. Yun sa puntang mahigit na natin ipinaglalaban. Si Frankie, ang aking anak, nung 9 years old siya, dahil 2 taon na akong pinaglalaban yung ating mga magsasaka at mga isla, sabi niya, ang trato natin sa ating mga magulang, ganon din dapat ang trato natin sa magsasaka at mga isla. Dahil sila ang nagpapakain sa atin. Pero nakilala ko si Tatang Nick, sa San Simon, Pampanga. 87 years old. Maniwala kayo sa hindi. 87 anyos. Nagsasaka pa. Nagsasaka pa. Tsaka, baon pa rin sa utang. Tinanong ko sa kanya, ilang taon na siyang nagsasaka? 67 years na rin. 7 dekada na niyang pinapakain ang ating bansa. Pero anong sinukli ng lipunan sa kanya? Hindi na siya dapat nagsasaka. At hindi siya dapat baon sa utang sa edad na yun. Hindi makatarungan. Anong klaseng lipunan ang papayag sa ganyang usapin? Anong klaseng sambayanan ang magsasabing okay lang yun? Kaya sa pagkakataong ito, kaya rin natin tinanggap yung hiling ni Vice President Lenny na maging katandem niya bilang Vice President. Dahil pagkakataong dalihin ko ang laban, ang kapakanan ng magsasaka at mangingisda kung saan ako pupunta habang ginakampanya ang ating kandidatura. Dahil kayo, ang mga magsasaka at mangingisda ang nagpapakain sa atin. At pagka tayo pala rin, tutoblehin ang budget ng agrikultura at itriplehin ang pagtiyak na yung dagdag na pondo ang makikinabang ay magsasaka at mangingisda. Hindi kung sino-sino at pagka na bigyan ng sapat na suporta ang magsasaka at mangingisda, dadami ang kanilang ani. Di ba? Dadami ang kanilang huli. At pag dumami na ang ani at huli, dadami ang supply ng pagkain sa merkado. Bagsak na ang presyo ng pagkain. Goodbye, gutom na. Dahil hello pagkain na.
Pag marami ng pagkain, bagsak presyo, abot kaya na, abot kamay na, lahat tayo makikinabang. Yan ang susi para matigil na ang gutom, para matigil na ang kahirapan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Suportahan sila, bigyan ng pagkilala, bigyan ng infrastruktura, bigyan ng lahat ng trabaho, bibigyan ng oras at panahon. At siyempre, lahat yan posible lamang pagtapat ang panunungkulan. Hindi ba? Uunahin yung mga nasalaylayan. Ang description ko nga, parang bayo. Sino rito ay namamalengke? Taas ang kamay. Lahat tayo, namamalengke. Tanong nyo sa mga taga Santa Rosa, Laguna. Suki ako dun sa Paseo de Santa Rosa. Namamalengke rin ako. Di ba pagka mabigat na yung bayo, punong-puno, saan mo ibubuhat? Sa ibabaw? Saan mo bibit-bitin ko sa ilalim? Sa puwet, di ba? Bakit? Kasi sa ibabaw lang, yung iniilan mo, wala. Apakit. Ay, hindi mo kami talagang maayos baka nagkakaroon. Lahat ng pinili mo. Kailangan mula sa ilalim. Kinakailangan ibubuhat mo mula sa ilalim para lahat mayaangat mo. Ganon din ang ating bansa. Pag hindi natin ibinuhat yung mga nasa ilalim, hindi iaangat lahat, hindi tayo magiging matibay na bansa. Kaya sa tulong ninyo, marami pa tayong kailangan kumpinsihin. Dito sa Pangasinan, 1.8 million botante. Di ba? 1.1. At 2.1 na pala, itong latest. Oh. Marami pa tayong kailangan kumpinsihin. Marami pa, sadly, naniniwala sa kasinungalingan sa TikTok. Mabuti sana kung totoo, walang problema. Pero pagsisinungaling, paninira, ako daw walang nagawa. Si Vice President Lenny daw mahina. Saan ang nakita? Paano magiging mahina? 5 taon at kalahati. Daang libo lang natutulungan ng mahihirap ng mga sa iba't ibang parte ng ating bansa. Matibay si VP Lenny. Tayo, marami pang naniniwala sa kasinungalingan sa TikTok. Kumbinsin natin, ipakita natin ang katotohanan sa mahinahon na paraan. Marami pa ang nag-iisip. Oo, medyo pabor sila doon sa ibang kandidato, pero pag nalaman nila ang katotohanan tungkol kay Vice President Lenny, naniniwala akong magbabago ang isip nila. At sino ang magdadala sa kanila dito sa Pangasinan ng katotohanan? Kayo po yun, yung mga supporters at volunteers natin, hindi po ba? Kaya kami umaasa sa pamamagitan ng ating sama-samang pagtataya, pagkilos, pag-ikot-ikot, ay ako ay nananalig na magtatagumpay tayo sa tulong ninyo sa kanila. Siguro isa na lang. Naalala ko nung ako ay lumaban ng independiente ng 2007. Number 3 ako dito sa Pangasinan. Lumaban ako ng mag-isa. Wala akong katikit dahil sa prinsipyo, dahil sa paninindigan. Hindi ako luminya dun sa mga malalaking ticket. Solo, independent. Number 3 ako dito. Ipinanalo ninyo ako dahil sa ating matibay sa kingat at paninindigan. At ngayon, naalala ko yun, habang umiikot kami noon sa Mapalacat, Pampanga, nag-motorcade. Solo flight, di ba? Independent. May tumakbo. Pag ganun, naka-basketball shorts, lalaki siya. Habang nag-motorcade kami, resettlement area, kinuha niya yung kamay ko. Sabi niya, Kiko, isama mo ito, Kiko. May pinasa sa akin na ba yun? Laking gulat ko, pagbukas ko ng kamay ko, lukot-lukot na 100 piso. May grasa pa. Sabi ko, mas kailangan dito. Nasa resettlement area siya, tinamaan sila ng lahat. Pero ito siya, tumataya. Dahil sa paninindigan. Nung nangyari yung napaluha,
Pero lumakas ang loob ko. Yung palahibo ko nga tumayo, pero lumakas ang loob ko. Sabi ko, ang taong bayan na tumataya. Ang taong bayan na nagbibigan dahil sa prinsipyo ng paninindigan. At yan ang nakikita ko ngayon. Sa Pagadian, si Rain, isang barbero, ginugupit ang buhok ng kanyang mga customer libre para lang makumbinsi, para suportahan si Vice President Lenny. Dito sa Good Shepherd sa Baguio, si Sister Michelle, 91 years old na po. 91 years old, 100 rosaryo ginawa niya sa kamay, gamit ang sarili niyang kamay. Ipinangahagi sa akin, nagsabi, ibigay ko daw sa ating mga kasamahan. Si Mang Alfredo, magtataho, nung nakita niyang nagre-repack ng mga relief goods sa volunteer center sa Quezon City, ibinigay niya yung buong taho para sa isang araw, para meron daw makain ng mga volunteer. Ang taong bayan na ang tumatay. Kayo na ang naninindigan. Sama-sama na nating dalhin ang ating bansa sa mas magandang oras. At ako'y naniniwala kapag ang taong bayan ay kumikilos, naninindigan, tumataya, kasama ang mga leader na mayroong paninindigan, tapat at totoo, eh wala tayong talo. Ipapanalo natin ito. Magandang hapon sa kanilang lahat at maraming salamat. Thank you.